Golden Purple Eyes, dahil sa pagkakaalam niya, ang Golden Purple Eyes na ito ay taglay ng isang napakalakas na emperor sa ancient times sa Holy Land. Ayon rin sa mga impormasyon na alam niya, ang Purple Eyes na ito ay may kakayahan na pumatay ng isang lungsod gamit lamang ang mata nito dahil sa mga lilang kidlat na lumalabas dito. Kaya hindi inaasahan ni Joe Fan na makikita niya ang ganitong kayamanan sa kontinenteng ito. Ang malala pa ay isang mahinang elder lamang ang nakagamit nito. Ngunit napangiti rin si Joe Fan dahil ibig sabihin lamang nito ay hindi basta-basta ang galit ng kanyang brother Gio kay Elder Jane. Kaya kapag nagamit niya ng mabuti ang pagkakataong ito ay maaaring makakuha siya ng magandang reward sa dalawang ito gaya ng pagnakaw niya ng Purple Eye na ito. Tumawa ng malakas si Elder Jane nang marinig ang pagbabanta sa kanya ng kanyang kalaban dahil alam niyang hindi ito mananalo sa kanya. Kinutya niya rin ito dahil noon siya ang isa sa pinakamalakas na elder sa Qianlong ngunit ngayon isa na lamang siyang elder sa maliit na lungsod na ito simula nang mawala ang kanyang pinagmamalaking Purple Eyes. Nang marinig ito ay napuno naman ng galit si Elder Gio kaya agad niyang inatake ang mayabang na ito. Ngunit hindi naman natinag dito si Elder Jane, ginamit rin niya ang kanyang black magic at mga itim na kadena ang lumabas dito na siyang hamuli sa dragon na enerhiya. Pinagtawanan niya rin ang atake ni Elder Gio dahil noong nasa kanya pa ang Purple Eyes ay napakalakas ng kanyang dragon ngunit ngayon ay parang pagong na lang ito. Nang marinig naman ito ay mas nagalit si Elder Gio kaya agad niyang nilapitan ng mabilis si Elder Jane at hinawakan niya ang kamay nito. Pagkatapos nito ay itinapon niya ito pababa, nagulat naman si Elder Jane nang makita niya ang dalawa pang elder sa ibaba na nag-aantay sa kanya. Kaya napatawa na lang siya dahil talagang determinado ang mga ito na patayin siya. Kaya agad niyang inutusan ng mga kasama niya na lumabas na rin. At ang mga ito ay agad na inatake si Elder Gio na siyang galit na galit pa rin. Nilabas niya rin ang kanyang espada at kanyang ginamit ito upang atakihin ang dalawang kumag na ito. Isang malakas na kidlat ng enerhiya naman ang lumabas sa atake na ito na siyang kinagulat ng dalawa nang matamaan sila nito. Nagulat rin sila dahil ang espadang hawak ni Elder Gio ay isang 3rd level Spirit Treasure Dragon Sword. Tumawa naman si Elder Gio nang makita ang reaksyon ng dalawang ito. Kaya agad niyang sinabihan ang dalawang elder niyang kasama na dapat nilang mapatay ang Elder Jane na ito. Agad naman na umatake si Elder Sun at kanyang sinabi na dapat panuorin ng mabuti ni Elder Gio ang kanyang gagawin sa mayabang na Jane na ito. Ngunit bago pa mang tuluyang makalapit si Elder Sun ay isang malakas na enerhiya ang tumama sa kanya. Kaya siya ay napaatras muna at nagsuka rin ito ng dugo. Nagulat naman si Elder Gio at Elder Wu nang makita ang nangyari sa kanilang kaibigan. Ngunit naibilang rin ang kanilang atensyon nang tumawa ng malakas si Elder Jane. Nasabi niya rin na muntik na siyang mamatay sa atake ng elder na ito. Nagpahayag rin siya ng pagkamangha dahil hindi niya inaasahan na sasali ang dalawang elder sa laban na ito. Dahil ang dalawang ito ay ang Golden Dragon at ang Fire Dragon kaya pinuri niya ang mga ito. Isang uwak naman na may lilang mata ang nagpakita sa balikat ni Elder Jane habang ito ay nagsasalita. Napansin naman ito agad ni Joe Fan dahil ang uwak na ito ay isang Demon Crow. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng Demon Crow ang Elder Jane na ito dahil kahit sa kanilang Holy Land noon ay halos hindi sila makakuha ng ganitong halimaw na alaga. Bigla ring napansin ng ating bida na hindi lang pala normal na Demon Crow ang alagang ito dahil taglay rin ito ang Purple Lightning Eye na kanyang narinig kanina. Kaya naisip na lang ni Joe Fan na mukhang mas marami ang makukuha niya ngayon sa mga ito. Nagulat naman si Elder Gio nang makita niya na ang kanyang Purple Eye ay nasa mata lamang pala ng isang Demon Crow na ito. Kinutya rin siya ni Elder Jane dahil ang kanyang pinagmamalaki noon ay nasa kanya na. Sinabi rin niya na kung nais siyang patayin ng mga kumag na ito ay kailangan muna nilang mapatay ang kanyang alaga. Pagkatapos ay agad na umatake ang Demon Crow kay Elder Gio. Upang maiwasan ang atake ay agad naman na ginamit ni Elder Gio ang kanyang espada. Dahil dito ay isang malaking pagsabog ang nangyari sa ere kung saan nakatayo si Elder Gio. Sa kasamaang palad ay hindi niya kinaya ang atake ng Demon Crow na ito at siya ay napatalsik sa ibaba at lumabas ang mga dugo sa kanyang bibig. Agad naman na ginamit ng dalawang elder ang pagkakataon na ito upang atakihin si Elder Jane. Ngunit hindi naman dito natakot si Elder Jane sa halip ay ginamit niya ang kanyang teknik upang kontrolin ang Demon Crow na atakihin ang dalawang elder ng sabay. Kaya ang mga ito ay nagulat nang makita nila ito. Naharang rin nila ang atake ngunit napaatras pa rin sila sa likuran dahil sa lakas nito. Nangamba naman si Joe Fan dahil mukhang natatalo ang tatlong elder dahil sa sobrang lakas ng Demon Crow na ito.
Kaya naisip niya na hindi niya maaaring hayaan na lang ito dahil manganganib ang kanilang clan kapag nagpatuloy ito. Kaya agad niyang ginamit ang kanyang demon baby upang makialam sa laban ng mga elder. Kumpiyansang hindi na pinansin ni Elder Jane ang mga tao sa ibaba dahil alam niyang hindi siya kayang talunin ng mga ito dahil sa kanyang demon crow. Nagpahayag naman si Elder Sun na kahit na sa kanya ang mata na ito ay hindi pa rin siya mananalo sa kanilang tatlo. Tinawag niya rin na mayabang ang kumag na ito. Inutusan niya rin ang dalawa niyang kapwa Elder na huwag gumalaw ang mga ito dahil siya na mismo ang papatay sa tatlong ito gamit ang kanyang dragon form. Pagkatapos nito ay agad niyang ginamit ang kanyang Golden Dragon Body upang gumawa ng atake. Nabigla naman si Elder Jane sa galaw na ito kaya inutusan niya ang kanyang Demon Crow na umatake na. Nagtama naman ang dragon form na imahe ni Elder Sun at ang Demon Crow ni Elder Jane ngunit napuwersa pa rin ni Elder Sun na makalapit sa kanila. Dahil dito ay napilitan na lang si Elder Jane na gamitin ang kanilang teknik upang harangin ang atake ni Elder Sun. Mga itim na kadena naman ang lumabas at ginapos nito ang mukha ng dragon sa atake ni Elder Sun. Nagyabang rin si Elder Jane na kahit wala ang tulong ng kanyang Demon Crow ay magagawa niyang matalo ang kanyang Golden Dragon Body. Tumawa naman si Elder Sun dahil kahit magtulong-tulong pa sila ay makakawala rin siya sa kadena na ito. Ngunit agad naman na inutusan ni Elder Jane ang kanyang Demon Crow na umatake na siyang ikinabahala ng dalawang Elder. Agad naman na ginamit ni Joe Fan ang pagkakataon na ito upang palihim na atakihin si Elder Jane habang abala ito sa pagkukulong kay Elder Sun. Nang makapasok na ang demonic baby ni Joe Fan ay agad namang nawala ang control ni Elder Jane sa kanyang teknik kaya ang mga kadena ay biglang nabasag. Nagulat naman ang kanyang mga kasamahan dahil sa ginawa niya ngunit huli na ang lahat dahil tuluyan nang nakawala si Elder Sun. Hindi rin niya sinayang ang pagkakataon na ito kaya agad niyang ginamit ang kanyang dragon attack sa kanila. Dahil sa hindi pa rin makalaban si Elder Jane, naputol naman ang kanyang kamay nang matamaan siya ng atake ni Elder Sun. Nangamba naman ang kanyang tauhan nang makita nila ito. Kahit na si Elder Jane mismo ay hindi makapaniwala na hinayaan niya lang na may maka-atake sa kanyang palihim. Naisip rin niya na mukhang isang demon cultivator ang umatake sa kanya kaya hindi siya nakagalaw. Nangamba rin siya na maaaring maraming mga lihim na atake pa ang mga ito na nakahanda na hindi nila alam. Kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na tumakas na muna. Agad naman silang hinabol ng tatlong elder dahil dito. Natawa naman si Joe Fan dahil umaayon na naman ulit sa plano niya ang sitwasyon. Nais niya ring makuha ang Purple Eyes at Demon Crow na pag-aari ni Elder Jane ngunit sa ngayon ay hindi muna ito ang kanyang dapat pagtuunan ng pansin. Dahil oras na para harapin ang kanyang mga bisita. Samantala, sa likuran ng gusali kung saan nakatira ang Lu Clan, ilang mga assassin naman ang biglang umatake sa kanila. Ngunit agad din silang naharang ni Long Jie na siyang nagbabantay sa lugar na ito. Matapos niyang matalo ang isa sa mga assassin na ito ay nagsaad siya na kanina pa sila nag-aantay sa kanila dahil oras na para magbayad sila sa kanilang kasalanan. Agad niya rin na inutusan ng mga bantay na patayin ang lahat ng mga kalaban na ito. Isang malawakang laban ang naganap sa gitna ng dalawang partido ngunit isang malakas na atake naman ang lumabas mula sa kanilang likuran na siyang ikinagulat ng mga assassin. Ang atake ay nagmula kay Long Niu na siyang nagbabantay rin sa kabilang dulo kaya talagang wala nang kawala ang mga assassin na ito. Bigla namang natakot ang mga assassin dahil hindi nila inaasahan na isa palang ambush ito sa kanila. Samantala, tahimik naman na nakatingin lamang si Joe Fan sa itaas habang patuloy na pinapatay ng Chenlong Pavilion ang mga assassin na pinadala ng Yuming Valley. Nang tingnan ni Joe Fan ang harapan ng kanilang gusali ay nakita niya ang isa pang grupo ng mga assassin na papasok na. At ang mga ito ay pinamumunuan ni Yang Ming at kanyang sinipa ang pintuan ng lugar habang inuutusan niya ang Lu Clan na lumabas na. Ngunit agad namang sumigaw si Joe Fan na tumigil sila sa kanilang paglalakad at pagkatapos ay bumaba siya sa harapan nila. Nakangiting sinabi rin niya na walang sino man ang maaaring pumasok sa loob ng kanilang tirahan dahil mamamatay ang mga ito kapag ginawa nila ito. Agad naman na nagtanong si Yang Ming kung miyembro ba si Joe Fan ng Lu family. Agad naman na sinagot ito ng oo ni Joe Fan at nagpakilala rin siya bilang butler ng clan na ito. Mas natuwa naman si Yang Ming nang marinig ang pangalan ni Joe Fan dahil ito ang gustong ipapatay sa kanya ni Elder Jane. Kaya agad niyang inutusan ng kanyang tauhan na patayin na nito ang walang kwentang butler na ito. Madali namang tinalo ni Joe Fan ang tauhan na ito sa pamamagitan ng paghigop niya sa vitality nito. Ikinagulat naman ni Yang Ming ang kanyang nakita dahil isa palang demon cultivator si Joe Fan.
Kaya muli niyang tinanong si Joe Fan kung ano ang tunay niyang pagkatao dahil walang sinuman sa Luklan ang may ganitong kakayanan noong nakaraang inatake nila ito. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na kung hindi niya ba talaga natatandaan ang kanilang unang pagkikita at siya ay nagboses matanda. Mas nainis naman si Yang Ming dahil napagtanto niya na ito pala ang matanda na kinulong niya noon sa Wing Mountain. Kaya tinanong niya ito kung nasaan na ang dalawa na kasama niyang nakakulong sa bundok. Tinawag naman siyang tanga ni Joe Fan dahil kung nandito siya ay ibig sabihin lamang nito ay nandito rin ang mag-ama sa bahay na ito. Nanginginig na sinabi naman ni Yang Ming na nagsisisi siya na hindi niya pinatay si Joe Fan noon. Ngunit alam naman na ni Joe Fan na hindi niya ito gagawin dahil wala siyang masisisi kung ginawa niya ito. Alam niya rin na masisira ang kanilang plano kung ginawa niya ito. Nang marinig ito ay napaisip naman si Yang Ming na talagang nakakatakot ang butler na ito dahil sa kanyang isip. Kaya ngayon ay nadesisyon siya na patayin ito upang hindi ito maging hadlang sa kanila sa hinaharap. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang atake kay Joe Fan ay bigla naman siyang tumilapon dahil sa isang barrier na nakapalibot kay Joe Fan. Si Yang Ming ay napatanong na lang kung ano ang bagay na ito. Ngunit hindi naman ito sinagot ni Joe Fan, sa halip ay mas ininis pa niya si Yang Ming at tinawag niya itong basura. Ginamit rin ni Joe Fan ang kanyang array at isang imahe ng dragon ang lumabas dito. Pagkatapos ay pinakawalan niya ito upang patayin si Yang Ming sa atake na ito. Natakot naman si Yang Ming dahil sa maaari niyang ikamatay ito, habang bigla namang dumating si MS, Lai at kanyang pinatigil si Joe Fan sa kanyang pag-atake. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Fan at pinagpatuloy niya lang ito. Isang malaking itim na kadena naman ang lumabas sa ere at kinulong nito ang dragon na atake ni Joe Fan. Naging seryoso ang ating bida dahil ibig sabihin nito ay may elder na nandito sa kanilang lugar. Nagalit naman si MS, Lai sa kanya at tinanong siya nito kung bakit hindi siya tumigil kanina. Seryosong sinabi naman ni Joe Fan na ang mga atake na ito ay para sa kanyang mga kalaban kaya hindi niya kailangan makinig sa kanya. Isang lalaki naman ang bumaba sa kalangitan at ito ay tumawag ng napakalakas sa kanila. Inutusan rin ng tao na ito na bumalik na si Yang Ming sa kanilang kuta. Ngunit nagpumilit naman siya na hindi ito maaari dahil siya ang papatay kay Joe Fan. Agad naman na sinampal ng elder ang kanyang mukha at tinanong siya nito kung sa tingin niya ba ay kaya niyang patayin ang batang ito. Kahit na si Yang Ming ay hindi makapaniwala na walang tiwala sa kanya si elder yon. Ngunit muli namang sinabi ni elder yon na isa siya sa mga talentadong disciple ng kanilang sect kaya dapat umalis na siya upang hindi masayang ang kanyang buhay dito. Dagdag pa niya na kumpara kay Joe Fan ang kanyang talento ay parang basura lamang na siyang ikinagulat ni Joe Fan. Inalok rin ni Elder Jun ang ating bida ng pagkakataon na sumali sa kanila at kung gagawin niya ito ay kakalimutan niya ang kanilang naging laban na ito. Ngunit hindi naman seryoso ito ni Joe Fan at sa halip ay pinagtawanan niya lang ito. Seryosong sinabi rin niya na kahit ang Elder ay hindi karapat-dapat na maging kalaban niya. Nainis naman ang elder sa kayabangan ng ating bida kaya agad niyang ginamit ang kanyang itim na kadena sa mga tauhan ni Yang Ming at kanyang sinabi na ganito ang kahihinat na ni Joe Fan kung magpapatuloy ito sa kayabangan niya. Bigla namang natunaw ang katawan ng mga tauhan na siyang ikinagulat ni MS, Lai. Natatawang tinanong naman ni Joe Fan kung bakit niya pinatay ang kanyang mga tauhan mismo kahit na sila ay magkakampi ng Blackwind Mountain. Nakatawang sinagot naman ito ni Elder Jun na ang mga ito ay mga tauhan lamang na pwede niyang palitan kaya sa ngayon ay mas mabuting maging pataba niya ito kaysa labanan pa siya ng mga ito mamaya. Dagdag pa niya na maaaring paghinalaan sila ng kanilang kalaban kaya mas mabuti pang mawala ang mga ebidensya na ito. Napatanong naman ang ating bida kung sino ang tinutukoy ng Elder ngunit hindi naman sinagot ito ng Elder at kanyang sinabi na malalaman niya lang ito kung sasali siya sa kanila. Nang marinig ito ay hindi naman napigilan ni Joe Fan ang mapatawa ng malakas. Sinabi rin niya na sa kanyang mga mata, ang kanilang Yuming Valley ay pareho lang kay Yang Ming, ito ay basura lamang at mga langgam sa kanyang paningin. Nang marinig ang pangbabastos na ito ay nagalit naman si Elder yun at kanyang tinanong si Joe Fan kung gusto niya ba talagang mamatay. Ngunit nagtanong naman si Joe Fan kung may kakayahan ba siyang gawin ito. Agad naman na umatake si Elder yon nang marinig ito ngunit bago pa man tumama ang kanyang atake ay isang barrier ang lumabas na siyang hamarang dito. Nang makita na wala siyang maitutulong sa kanyang Elder ay agad naman na umalis si Yang Ming upang tumakas. Napansin naman ito ni MS, Lai kaya agad niyang sinundan ang kumag na ito. Nagalit naman si Joe Fan dahil sa katangahan ng babaeng ito, ngunit upang makasiguro ay inilagay niya ang kanyang demonic baby upang masundan niya ito mamaya.
Nang mawala ang kanyang atensyon ay ang simula namang umatake muli ang Elder upang basagin ang kanyang barrier. Pagkatapos nito ay nagpakawala ang Elder ng sunod-sunod na mga suntok at kanyang tinanong si Joe Fan kung hanggang kailan niya makakayang harangin ang mga ito. Hindi natiis ni Joe Fan ang pagmamayabang ng Elder na ito kaya gumanti rin siya ng atake gamit ang kanyang kamay ngunit agad naman itong naiwasan ng Elder at siya ay gumawa ng distansya palayo sa ating bida. Pinuri rin niya si Joe Fan dahil sa batang edad nito ay nagagawa na niyang kontrolin ang isang level 3 na panlong array. Ngunit nang hihinayang lamang si Elder yun dahil ayaw sumali ng batang ito sa kanila kaya wala siyang magagawa kung hindi patayin ito upang hindi siya pakanabangan ng Shenlong Pavilion. Itinaas ni Joe Fan ang kanyang kamay at ilang barrier ng gintong enerhiya ang lumabas upang harangin ang pasulong na Elder. Ngunit dahil sa malaki ang agwat sa kanilang antas ay madali lamang nabasag ni Elder yun ang barrier na ito. Ngunit hindi naman dito natakot si Joe Fan at kanyang sinabi na ang lakas ng kanyang level 5 array ay huwag niya dapat maliitin. Pagkatapos nito ay isang dragon ang lumabas sa array ni Joe Fan na siyang ikinagulat ng Elder. Ngunit kumpiyansa naman siyang hindi ito sapat upang matalo siya kaya ginamit niya na lang ang kanyang mga itim na kadena upang hulihin ito. Ngunit hindi naman dito natapos ang atake ni Joe Fan dahil isa pang dragon muli ang lumabas upang umatake. Nagulat naman dito ang Elder ngunit mas nagulat siya nang lumabas ang isa pang dragon hanggang sa umabot ito ng 9. Nang makita na niya ang mga dragon na ito ay napagtanto ng Elder na mali pala ang akala niya. Dahil ang array na ito ay hindi isang third level array. Pinagyabang naman ni Joe Fan na tama ang kanyang hinala dahil ang array na ito ay ang 5th level Jiutan Panlong array. Tumawa naman muli ang Elder dahil talagang may talento ang batang ito pagdating sa array kaya muli niya itong inalok na sumali sa kanila. Ngunit muli naman itong tinanggihan ni Joe Fan dahil ang basurang Yuming Valley ay hindi bagay sa kanya. Nang marinig ito ay muli namang nanghinayang ang Elder at agad rin siyang umatake upang tuluyang patayin si Joe Fan. Itinaas ni Joe Fan ang kanyang kamay at kasabay nito ay naghanda rin ang mga dragon sa kanyang array.